Kasi I know naman may intention. Sobrang clean naman eh. Tsaka mahal kita eh. So parang, nung time na nag-lay down siya, parang tinanggap niya na pwedeng maging ganito yung mga maging action ng mga tao, pwedeng ganyan. Pero I don't care. Kasi mahal ko siya eh. Ganun yung tingin niya eh. Hindi siya na-intimidate. Actually, hindi nga eh. Kaya gusto ko siya kasi sobrang lalaki. Parang, pang naging lalaki ko ah. Lalabas kami, ganun siya eh. Ay, parang feeling mo, ikaw talaga yung pinakamagandang babae sa planetang. Parang ganun yung feeling mo pag nasa labas kayo. Parang proud siya. Lagi sinasabi sa'yo na you're beautiful, ang ganda mo lang, ang ganda ng suot mo. At saka ano talaga. Ayun, napapabili talaga ako ng mga damit na hindi ko sinusuot dati. Sa kanya, gusto ko lang talaga rin maging nakaka-girlfriend. Gusto ko itong outfit na nakaka-girlfriend to. Masuot ka ito mamaya, mga ganun. So napag-usapan na yung marriage? Ganun, oo. Talaga? Ganun kami. Ganun, ahead ka. Ganun kami mag-isip. Pero like mga ilang years from now pa? Hindi pa namin alam. Siguro, dahil sa nangyayari sa career ko ngayon, parang ang ganda pa eh. Parang naisip ko, naiintindihan ko eh na ang good thing sa boyfriend ko, sobrang naiintindihan ko. Kasi ganun din yung mindset niya na parang pag nag-girlfriend ako, yun na. So parang, yun. Hintay-hintay lang. Wala pa kaming definite na time. Pero, yun yung purpose ng relationship namin. Is it hard na parang ito-balance mo yung relationship mo, tapos yung career mo, kasi diba, like, nag-Dubai ka for 6 days, diba, you're apart for 6 days. Ang hirap ba i-manage pareho? Hindi. Pag mahal mo, may paraan lagi. Parang ganun eh. Wala, parang hindi mo siya something na ini-effort lang. Talagang, ewan ko, siguro dahil bago pa kami, maybe, pero sa akin hindi mahirap. Kasi, kaya ko lang. Pagdating sa hotel, agad, voice message ako lang, nasa bahay ka ba, ganyan. O, Viber tayo, usap kami sa phone, Viber kami, long distance kami, usap kami, kwentuhan kami for 2 hours. Madaldal kasi ako, so parang, yun yung time namin. Hindi. Sobrang pagmahal yung person, talagang gagawa ka ng paraan magkita kayo, gagawa ka ng paraan na magkasama kayo, magkausap kayo. Pero ano sa tingin mo yung factor para magkaroon kayo ng feeling ng security first? Ano talaga? Sa part ko, siya nagagawa niya talaga yun sa akin. Alam mo yung, ang hirap kasi na nasa relationship, tapos parang kayo nagugulaan kung ano ba yung direction ng relationship. Ang hirap lalo sa babae. Parang, ikaw parang sobrang fall ka, pero parang, saan ba ito pupunta? Ganun, pareho ba kami nang iniisip? Ang maganda kasi sa amin, una pa lang, clear na yung intention namin. Ito yung purpose nito ha. So, hindi siya yung parang joke time na relationship. So, siya, oo naman, bakit naman ganun? Hindi rin yung ganun yung gusto ko. So, ganun yun eh. Dapat alam niyo yung gusto niyo, alam niyo yung purpose ng relationship niyo. Tapos, talagang sa lalaki, ako, inare-receive kong assurance sa boyfriend ko. Yung sobrang, kahit wala akong makeup, nagaganda siya sa akin. Parang, ang laking pressure na sa babae, yung parang lagi ka kailangan nag-aayos. Pero parang, makita kaya ako nito sa bahay. Tapos, nakapangbahay lang ako, I love Iloilo lang ako ng t-shirt. Giveaway sa amin nung festival. Pagdating na parkesh sa akin. Mga ganong questions. Nasagot naman siya. Nung naganda siya, parang ako, ay, bongga, gusto ko to. Gusto ko ganito. Okay. Sobrang ako. Secure. Last na lang. How conservative is the relationship? I mean, may mga sleepover na ba or something? Sana hindi kami that's just no premarital sex. Well, really? Sobrang clear ko talaga, ganun talaga. Really? No premarital sex. Yun yung talagang clear na intention namin. No to it. Kasi we want to honor our parents. Kasi diba, magulang mo, parang tagal kang pinreserve ng mamay mo, papa mo. Lahat ng pagalit at nananakot ginawa para hindi ka lumabas ng bahay, tumarty. Biglang gano'n sa isang iglap, tada! It's all gone, mom. So yun sa amin, yun yung boundary namin. We want to honor our parents, we want to honor God. Tapos, gusto namin na yung relationship namin talagang ngayon, nabibuild yung friendship namin. Kasi naniniwala ko na once na nag-move ka na into physical intimacy, sobrang magbabago na yung relationship.
it's another level that you have to talagang save. So for me, that's for me. Hindi ako parang person na parang, ay, dapat ito yung gawin yung lahat. And if they find it na good sa akin, yay, alam mo yun, mas magiging better yung relationship. Marami rin ako nababasang books na parang, sakit, bigay ko yung lahat, bakit ganun? Kasi maraming lalaki din, yun lang ang primary na gusto sa babae. Pag naibigay mo na, wala na, bye-bye. Pero you think, Matitest din ng babae. Wala yun. Matitest ng babae yung lalaki. Kung kaano siya katagal hintayin. Without it, mamakukuha ba? Ano yun? Kailangan ba? Bigay ko sa'yo. Di ba makita mo yun? pero you think, like, malaking tulong yun sa relationship mo kasi natetest mo? Sa amin, mas nag-develop yung friendship namin na kasi wala kaming ganun. Hindi namin iniisipin yun. Nag-spend kami ng milk tea kami, punta kami nanood kami sine, maglalakad kami sa park, sasama niya ako mag-shopping, sasama niya ako mag-grocery, bibilang gifts sa pamangkin ko. Hanggang ganong bonding, pupunta kami sa bahay namin. Tsaka makakatingin siya straight sa mata ng tatay ko na alam niyang, you know what, I love your daughter, nirespeto ko siya. Alam mo yung ganong confidence, nakikita ko yun sa kanya. Parang, nirespeto niya rin yung tatay. Tapos, sobrang conservative talaga. Tatay ko, tsaka nanay. So ikaw na. Sobrang best talaga ako.